Hello guys, Ugok Anime PH nga pala, at ngayon nga ay pag-uusapan naman natin ang chapter 52 to 55 ng Dragon Ball Super. Kaya kung isa kang fans ng Dragon Ball since day 1 ay magugustuhan nyo talaga ito. Habang ginagawa ko pa ang chapter 9 ng Dragon Ball Kakume ay ito na muna ang i-review natin. Para na din maging updated ang mga bago natin supporters about sa Dragon Ball Super manga, napakaganda nga talaga ng series na ito lalo na't ito ay canon. Pero kahit ganun ay mas maganda pa din ang Kakume. Kaya kung ready ka na mag-start na tayo. At sa unang panel nga ay nakarating na nga itong sila Vegeta sa planetang Yardrat. Dito nga ay agad silang sinalubong ng napakadaming taga Yardrat na halos magkakamukha nga ang mga ito. Dito nga ay agad silang kinamusta ng mga ito. Sa point na ito ay napagkamala na si Vegeta nga itong Galactic Patrol at sinabi nga ng mga ito na naririnig na nga daw nila ang pangalan ni Vegeta dito kay Goku. At dagdag pa nga ng mga ito ay mukha ka palang maamo sa personal, at agad ngang sinabi ng Galactic Patrol na hindi siya si Vegeta. Dito nga ay nagulat ang mga ito nang makita nga nila ang totoong Vegeta. Dito nga ay sinabi ni Vegeta kung sino nga daw sa mga ito ang nagturo kay Goku ng instant teleportation. Dito nga ay napaisip ang mga taga Yardrat at sinabi nito na ay sorry, at biglang ang naglaho ang mga ito at naging isa na lang. Sa point na ito ay gulat na gulat sila Vegeta sa ginawa ng mga ito. Dito nga ay sinabi ng mga ito na ginagamit nga daw nila ang teknik na yun para nga daw trick ang mga tao. At dito nga ay sinabi nito na sumama nga daw sa kanya para makilala nito ang nagturo kay Goku ng instant teleportation. Dito nga ay sumama na sila Vegeta dito sa isang taga Yardrat at bumungad nga sa kanila ang napakalaking taga Yardrat at sinabi nito na siya nga daw ang nagturo kay Goku ng instant teleportation. Ito nga ay si Tandang Paybara, at dito nga ay napagkamalang na naman itong Galactic Patrol na si Vegeta, at agad ngang sinabi nito na hindi nga daw siya si Vegeta. Dito nga ay nagsorry nga itong si Tandang Paybara at sinabi nito na pasensya daw sa misunderstanding. Dito nga ay sinabi ni Tandang Paybara na naiintindihan ko na gusto mong matalo itong si Moro. Dito nga ay sinabi ni Vegeta na oo, may alam ka bang teknik para magawa ko yon. At dito nga ay biglang lumiit itong si Tandang Paybara at ang mga kasama naman nito ay biglang dumami. Sa ginawa nga ng mga ito ay nagulat itong si Vegeta. Sa point na ito ay sinabi ni Paybara na kailangan nga daw malaman at maintindihan ni Vegeta kung ano ang Spirit Control. Paliwanag ko lang ng kaunti kung ano ang Spirit Control. Ang Spirit Control ay isang paraan para nga ma-manage ang paggamit ng Chi. Bagay kasi maalam ang isang user ng Spirit Control ay magagawa na nga din nila ang teleportation, paggawa ng clone at ang pagbabago ng size ng katawan katulad ng ginawa ng mga taga Yardrat. At sa next panel naman ay aalis na nga sila Goku at Meres sa Galactic HQ para nga maghanap ng lugar kung saan ay pwede silang mag-training. Dito nga ay namamroblema itong si Galactic King kasi nga daw aalis sila Meres at Goku tapos ito namang si Vegeta ay nasa planetang Yardrat. Magiging short-handed nga daw sila kasi nga daw wala itong sila Goku. Kaya nga sinabi dito ng Galactic King na kailangan nga daw nilang mag-recruit ng isang malakas at maaasahan regarding sa labanan. Dito nga ay inutusan ni Galactic King itong si Jaco na hanapin daw yun isang kasamahan nila Goku na kasama nitong lumaban sa Tournament of Power. Dito nga ay ang naisip ni Jaco ay si Monoka pero sinabi dito ng Galactic King na hindi siya, yung Namekian nga daw. Ito nga ay si Piccolo. At sa next panel naman ay atin makikita itong si Piccolo na nitry nga niyang essence ang energy ng planetang Namekian kaso hindi na nga daw niya ito ma-sense. Dito nga ay sinabi niya sa mga kasama niya na kahit nga daw ang mga taga-Namekian ay hindi nga din niya ito ma-sense. Sa point na ito ay nag-aalala nga itong si Piccolo sa kanyang planeta at dagdag pa nito na baka nga daw may nangyayari masama dito sa labas ng space. At dito nga ay malapit na sa Earth ang mga Macaroni Brothers. At agad naman na-sense ni Piccolo ang chi ng mga ito kaya nga nagmadali dito si Piccolo na abangan ang mga ito kung saan ito maaring mag-landing. Ang mga magkakapatid nga ay naghahanap na ng pwede nilang paglanding nga ng kanilang spaceship pero natanaw nga nila itong si Piccolo sa baba kaya nga ang ginawa ng mga ito ay pinasabugan nga ito gamit ang baril mula sa spaceship. After nga nito ay akala nila ay tinamaan ito pero bigla nga itong nawala at sa point na ito ay nagtataka nga ang mga Macaroni Brothers. At sa pagtingin nga nila sa itaas ay nandun pala itong si Piccolo at sinabi nga nito na ang pag-atake mula sa isang bisita ay isang kawalan ng respeto para sa mga bibisitahin ng mga ito. At dito nga ay gulat na gulat itong magkakapatid dito kay Piccolo. At sa next panel naman ay dumating nga itong si Bulma sa lugar nila Dende. Dito nga ay hinahanap ni Bulma itong si Piccolo para nga daw papuntahin sa Galactic Patrol HQ. Dito nga ay sinabi ni Dende na bakit daw may problema ba sa labas ng space.
Dito nga ay sinabi ni Bulma na hindi nga daw niya alam kasi nga daw limitado lang daw ang info na sinabi ng mga taga-Galactic Patrol. At sa next panel naman ay nagsimula na ngang umatake ang magkakapatid dito kay Piccolo. At pinagtulungan nga nila ito at walang humpay na inatake ng mabibilis na atake para i-take down itong si Piccolo. After ng pag-atake ng mga ito ay biglang ang pinahaba ni Piccolo ang kanyang kamay at mabilis na hinawakan sa paa at sa leeg ang dalawang magkapatid at binato nga ito doon sa isa pa nitong kasama. Talagang binugbog ni Piccolo ang magkakapatid. Dito nga ay inis na inis itong lalaki na ito at sinabi nito na ano nga daw ang meron dito sa planetang ito kasi lahat ng mga taga dito ay sobrang lalakas. At sa next panel naman ay nalaman na nga nila Dende ang nangyari sa planetang Namekian. Dito nga ay nataranta itong si Dende na malaman niya na wala na ang planetang Namekian. Dito nga ay sinabi ni Jaco na nasa training daw sila Goku at Vegeta kaya kailangan daw nila ng katulong dito sa Galactic Patrol para in case daw na may mangyari dito ay may magtatangol daw sa kanila. At dito nga ay sinabi na din ni Jaco ang ginagawa nitong si Moro sa space. Sinabi nga nito na nagpadala nga itong si Moro ng mga kasama para mag-scout sa galaxy. Naghahanap nga daw ito ng planetang pwede niyang i-absorb. At dagdag pa nito na once nga daw na na-absorb ni Moro ang isang planeta ay namamatay nga daw ang lahat ng nandito sa planeta at ito nga daw ay ni-convert ni Moro sa kanyang sariling kapangyarihan. Dito nga ay nagulat si Dende sa nalaman nito about dun sa nag-i-scout na kasama ni Moro kasi nga daw may pinuntahan daw itong si Piccolo kanina na nagmula sa ibang planeta para harapin at hula nito ni Dende ay baka nga daw ito ay kasamahan ni Moro. At sa next panel naman ay sinabi ni Piccolo sa mga ito kung may alam nga daw itong mga ito sa nangyayari sa labas ng space. At sabi ng mga ito na wala daw silang alam doon sa mga nangyayari sa space. At sa point na nga na ito ay niloloko nila si Piccolo para sila ay hayaan na lang nitong umalis dito sa planetang Earth at balak ng mga ito na i-report ito kay Moro about sa planetang ito. At dito nga ay pinabayaan na nga ni Piccolo na umalis ang mga ito at nang nakasakay na ang mga ito sa spaceship para umalis sa Earth ay bigla naman dumating dito sila Bulma at Pasiga na sinabi ni Dende na wag daw hayaang makaalis ang mga yan. At mabilis ngang inatake ni Piccolo ang spaceship ng mga ito gamit ang Wave Blast at dahil dito ay sumabog nga ang spaceship ng mga ito. At pinuntahan nga ito ni Piccolo at sinabi na balak nyo pa akong i-trick. At dito nga ay mabilis na pinindot ng isang kapatid ng mga ito ang send message button at agad ngang nalaman nila Moro ang about sa planetang Earth. Kaya nga napagpasyahan nila Moro na pumunta sa planetang sinasabi ng mga ito. At sa next panel naman ay atin makikita na nagsisimula na ngang mag-training itong sila Goku at Meres. Dito nga ay naglalaban ang dalawang ito as a training nila. At sa point na ito ay tinuturo na nga ni Meres kung paano nga nito magagamit at mako-control ang Ultra Instinct. At ayon dito kay Meres ay kailangan nga daw ay malaman at magawa ni Goku ang self-control. Dito nga ay nagulat si Goku kasi alam daw pala ni Meres ang Ultra Instinct. At agad naman nang hingi ng sorry itong si Meres kasi nga daw naglihim daw siya dito kay Goku pero sabi naman ni Goku na okay lang daw yun. At dito nga ay inakit na nga ni Meres itong si Goku sa lugar kung saan magandang mag-training. Ito nga yung Chamber of Room Spirit and Time. At dito nga ay nagsimula na ulit mag-training itong si Goku at Meres. Additional tweaks in this chapter. Bago nga pumunta itong sila Goku at Vegeta sa lugar kung nasan nga itong si Moro ay nagkaroon nga dito sila Goku, Vegeta at Meres ng kwentuhan. Dito nga ay sinabi nila Goku at Vegeta na meron pa nga daw ibang science sa galaxy, ito nga daw ay si Broly. Nakalaban nga daw nila yun noong sinama ni Frieza itong si Broly sa Earth. At masaasabi nga daw niya na mas malakas pa nga daw yun sa kanila pero natalo daw nila yun noong nag-fusion sila nitong si Vegeta. Dito nga ay sinabi ni Jaco na buhay pa ba si Broly. Dito nga ay sinabi nila Goku na hindi nga daw nila alam. Pero nakakasigurado daw siya na bumalik na nga daw yun sa planeta nila na tinatawag na Vampa. Ang planetang ito nga ay alam ni Meres. At dito nga ay sinabi ni Goku na yun nga daw ang pinakamalakas na science sa lahat kahit daw siya ay hindi daw niya yun kayang talunin. Simula ang chapter kung saan ay nagsasalita itong si Klirin. Nagulat nga ito sa balitang nalaman niya. Dito nga ay sinabi ni Bulma na kailangan daw ng Galactic Patrol ng mga fighters para tumulong sa mga ito. At dito nga ay balak nilang isama itong si Gohan at si Tenshinhan. Pero ayon dito kay Cleary na kasalukuyan nga daw na nagtuturo itong si Gohan pero pwede pa din naman itong sumama after nitong magturo. Dito nga ay sinabi ni Bulma na paano nga daw makokontak itong si Tenshinhan. Wala daw itong cellphone. At dito nga ay may biglang dumating na spaceship. Ito nga ay sila Agent Jaco. Sumigaw nga itong si Jaco dito kay Bulma at sinabi nito na kung nakapaghanap na nga daw ito ng fighters na pwedeng sumama at tumulong sa Galactic Patrol.
Dito nga ay sinabi ni Bulma si Clearin pa nga lang daw ang pwedeng sumama. Dito nga ay nagkita na nga sila Dende at Ursa. Masaya nga ang dalawang ito sa kanilang muling pagkikita. At dito nga ay sinabi ni Jaco kay Piccolo na kayong nalang tatlo ang survivor ng Namekian. Sinabi nga dito ni Ursa na ready na nga daw siyang lumaban kanda Moro para maibalik na nga daw niya sa madaling panahon ang planeta at ang kanyang mga kalahi na Namekian. Dito nga ay natawa lang itong mga Macaroni Brothers at sinabi nito na kung kayang matalo ng isang katulad mo na loser si Moro. At dagdag pa nito na dalawa lang naman daw ang pagpipilian ng mga ito, ang sumunod kay Moro or patayin kayo, wala ng third option. Dito nga ay naasar itong si Jaco at nakipagbangayan nga ito sa tatlong magkakapatid, at nasabi na nga dito ng mga Macaroni Brothers na nasabi na nga daw niya kay Moro ang about dito sa planetang Earth, maya-maya nga daw ay nandito na ang mga yun para i-rescue sila. Sa sinabi ng mga ito ay gulat na gulat itong si Jaco at ito nga ay takot na takot. Sinabi nga nito kanda Bulma na bakit daw hinayaan na kontakin ng mga ito si Moro. Dahil dito ay gusto na nga ni Jaco na bumalik sa Galactic HQ para nga daw magtanong kung paparating na nga daw sa Earth itong si Moro. At sa next panel naman ay atin makikita ang mga kasamahan ni Moro na nasa spaceship. Sa point na ito ay pinag-uusapan nga nila ang planetang Earth. Ito ngang isa na ito ay wala nga siyang alam kung saan at kung ano yun Earth na yun, kaya tinanong nito ang kasama niya kung alam nito ang Earth. At sinabi nito na hindi, at dagdag pa nga nito na sana nga daw ay masarap ang mga pagkain doon. Dito nga ay sinabi nito na puro pagkain ang nasa utak mo. At biglang ang nagsalita itong si 7-3 at sinabi nito na planetang 4032, Green 877. Ang pangatlong planeta mula sa star nito sa labas ng northern sector ng space. Ang sinasabi nga nitong si 7-3 ay ang saktong lokasyon ng planetang kanilang pupuntahan. Sa point na ngang ito ay papunta na sila sa planetang sinasabi ni 7-3. At sa next panel naman ay papaalis na sana itong si Jaco nang biglang ang nag-report ang mga kasama niya sa Galactic HQ gamit ang Space Telecom. Kung saan ay nag-report nga itong mga ito about dito sa space chart, ayon nga sa mga ito na magkasama nga daw ang tatlong prisoner, ito nga ay sila Shimoreka, Yonba at ang isa pang malakas na si 7-3. Sa moment na ito ay nagulat nga itong si Jaco nang marinig niya na kasama pa pala nila itong si 7-3. Dahil sa reaction nitong si Jaco ay tinanong nga ni Clearin kung sino nga daw yung tatlong yun. At biglang ang sumagot itong si Jaco at sinabi nito na yung tatlo na yun ay mga kasamahan ni Saganbo at magkakasama sila sa isang grupo na tinatawag na bandits. At dagdag pa nito na dati nga daw ay nanggulo na daw itong mga bandits na ito sa galaxy pero agad din naman daw nilang nahuli ang mga yon. Dito nga ay sinabi ni Bulma na ikaw ba ang nakahuli sa mga yon. At sabi naman dito ni Jaco na si Agent Meres daw ang nakahuli sa mga ito. Sa point na ito ay nagsalita naman itong si Clearin at sinabi nito na meron pa naman daw silang Piccolo at Gohan. Dahil dito ay natuwa nga itong si Jaco at sinabi nito na noted, aalis na muna ako, babalikan ko na lang kayo kung makakasurvive kayo sa mga yon at saka ko na lang kayo sasama sa Galactic HQ. Sa sinabi ni Jaco na yon ay nagalit nga itong si Bulma at sinabi nito na aalis ka na agad. Hindi ka ba sasama sa amin para labanan ang mga yon? At mabilis ngang kinapitan ni Bulma ang paa nitong si Jaco kasi nga ayaw nga itong paalisin ni Bulma. Sa point na ito ay sinabi ni Clearin na sa mga sinasabi mo Jaco parang sobrang hirap nilang matalo. Dito nga ay sinabi ni Jaco na sa totoo lang hindi nyo sila kayang talunin. Sa moment na ito ay sinabi ni Piccolo na sabihin nga daw muna ni Jaco ang mga abilities ng mga yon bago daw ito umalis. At sa moment na ito ay sinabi nga ni Jaco na yung tatlo nga daw na yun ay malakas din, pero kay 7-3 nga daw sila mag-focus kasi nga kakaiba daw ang special ability nun. At sa next panel naman ay nakarating na itong sila 7-3 sa planetang kanilang hinahanap. At dito nga ay walang awa na pinagpapatay nila ang mga nakatira dito habang itong dalawang kasama ni 7-3 ay kumakain lang. At sa moment na ito ay pinakita na nga dito ang ability nitong si 7-3. Kaya pala nitong manggaya ng ability ng kanyang nakakalaban sa pamamagitan ng pagsakal sa mga ito. At sa point na ito ay inubos ni 7-3 ang mga ito at ginaya nga ni 7-3 ang mga ability ng mga nakalaban nito. Dito nga ay makikita na gulat itong si Clearin sa sinabi ni Jaco. At sa point na ito ay sinabi ni Jaco na kayang manggaya ng ability itong si 7-3 at dagdag pa nito na nag-agaya daw nito ang ability sa pamamagitan daw ng pagsakal sa biktima nito. At malaya nga daw nitong nagagamit ang ability ng mga ginayahan nito ng halos kalahating oras. Pero sabi dito ni Piccolo na hindi pala ito about sa pagnanakaw ng katawan at brainwash sa biktima. Dito nga ay sinabi ni Jaco na hindi daw, ginagaya lang daw nito ang ability ng kalaban nito para nga daw magkaroon ng extra power.
At sa point na ito ay tinanong ni Bulma itong si Jaco at sinabi na saan daw si 7-3 nagmula. At agad naman sumagot itong si Jaco at sinabi nito na isa daw itong artificial na nagmula sa planeta kung saan ay advance ang science at technology. At wala nga din daw katulad ang feelings nito at emotions. At sa next panel naman ay makikita nga natin itong si 7-3 na may nakita itong mga papatakas na ibang kalahi ng mga pinatay nito. At gumamit nga ang mga ito ng parang portal kung saan ay maaari kang makapag-teleport sa ibang lokasyon kung saan mo gugustuhin. At sa next panel naman ay nag-uusap nga itong sila Piccolo, Jaco at Kirin. Tinanong nga ni Kirin itong si Jaco kung mga ilang araw daw bago makarating itong mga kasamahan ni sa Ganbo. At sabi naman ni Jaco na mga 10 days daw. Sa moment na ito ay sinabi ni Kirin na pwede pa daw silang mag-training nitong si Piccolo para daw makapaghanda sa mga paparating na kalaban. Dito nga ay sinabi ni Piccolo na lagi daw siyang nagtre-training para mas lalo pang lumakas, nang biglang dumating itong mga kasamahan ni sa Ganbo na sila 7-3 sa Earth, ginamit nga ng mga ito ang ability ng nakalaban nito kanina kaya nakapag-teleport itong mga ito sa Earth. Sa point na ito ay gulat na gulat nga dito sila Jaco, Piccolo, Kirin at Bulma kasi nga daw nandito na daw agad ang mga ito. Agad namang nakita nila 7-3 ang mga Macaroni Brothers at nilapitan agad ito ng mga kasamahan ni 7-3. Bigla nang namukhaan nitong kasama ni 7-3 itong si Jaco at sinabi nito na bakit ka nandito. At dagdag pa nito na baka daw inaway na naman ni Jaco ang mga Macaroni Brothers. At bigla nang sumigaw itong si Pasta at sinabi nito na ang bilis nyo naman dumating, pwede bang ilabas nyo kami dito. Sa point na ito ay nilapitan nga ito ni Shimoreka at sinabi nito na buhay ka pa pala Pasta, merong message na pinaparating si Moro sayo. Ang traidor nga daw at nagpapanggap na kakampi ay dapat daw ay tinatapos na. At agad naman nag-attempt itong si Shimoreka ng isang atake pero mabilis nga itong pinigilan ni Piccolo sa pamamagitan ng pagkapit sa kamay nito. At sinabi dito ni Piccolo na ang pagpatay daw ay hindi daw allowed dito. At sa moment na ito ay sinabi ni Shimoreka na gusto mo na bang mamatay, bitawan mo ako. Pagalit ngang sinabi ni Piccolo na pati ang mga gumagawa ng masama ay hindi pwede dito kaya umalis na kayo. Nang bigla ngang mabilis na kinapitan ni 7-3 itong si Piccolo sa leeg at ginaya na nga nito ang ability ni Piccolo. Dito nga ay gulat na gulat itong sila Kirin at Jaco sa ginawa ni 7-3 pero mabilis naman tinapik ni Piccolo ang kamay nito dahilan para makawala itong si Piccolo. At bigla ngang nag-attempt itong si 7-3 na gumamit ng beam cannon na special technique ni Piccolo pero mabilis nga itong nakita ni Piccolo at agad nga niyang naiwasan ito. Sa point na ito ay nagulat itong si Piccolo at sinabi nito na nagaya na agad niya ang ability ko. At bigla ngang umatake ulit itong si 7-3 sa pamamagitan ng pagpapahaba ng kamay nito at dito nga ay tinamaan itong si Jaco dahilan kaya nga ito ay tumalbog ng malayo. Pero agad naman itong pinuntahan ni Piccolo para nga tulungan kaso nakakalipad din pala itong si Jaco gamit ang rocket boots. Dito nga ay sinabi ni Jaco kay Piccolo na di ba sinabi ko na sayo na wag mong hayaan na makalapit sayo si 7-3. Sagot nga dito ni Piccolo na pasensya, sabihin mo kung paano ko lalabanan itong si 7-3. Agad namang sumagot itong si Jaco at sinabi nito na once na magaya ka ni 7-3 lahat ng ability mo ay magagamit niya at kasing lakas nito ang isang orihinal. At pati mismong pagsuntok at pagsipa mo ay gayang-gaya nito. Sinabi nga dito ni Piccolo na parang kalaban ko lang pala ang sarili ko at mabilis na sumugod itong si 7-3 dito kanda Piccolo. Sa pamamagitan ng pagpapahaba ng kamay nito pero agad naman itong na-counter ni Piccolo. Sa point na nga na ito ay hinila nga nila ang isa't isa at mabilis nang nagkautugan ang dalawang ito. At habang naglalaban nga itong si Piccolo at 7-3 ay nag-attempt naman itong si Jaco na barilan itong si 7-3 pero mabilis nang inagaw ni Shimoreka ang baril ni Jaco. Dahil dito ay galit na galit itong si Jaco at mabilis na sinugod ni Jaco itong si Shimoreka para kuhain dito ang baril niya. At sa point na ito ay naglalaban pa din itong si Piccolo at si 7-3 halos magkatulad nga lang sila ng pag-atake na ginagawa. Nang biglang gumamit si 7-3 ng mouth blast at rektang tumama ito kay Piccolo dahilan kaya nga ito ay tumalbog ng malayo. Sa moment na ito ay sinabi ni Jaco na di ba sinabi ko na sayo na unlimited ang stamina nan kaya hindi yan napapagod. At dito nga ay sinabi ni Piccolo na ngayon mo lang sinabi. At sa next panel naman ay nakikipaglaban nga itong si Kirin dito sa isang kasamahan nila 7-3 at sa point na ito ay dahado nga dito si Kirin. Nang may biglang dumating na spaceship dito at sinabihan nga nito sila Bulma na sumakay na daw sa spaceship at mabilis nang umalis ang mga ito. At sa next panel naman ay tuloy-tuloy pa din na naglalaban itong si Piccolo at 7-3. Makikita nga natin dito na parehas silang gumamit ng beam cannon at sa point na ito ay sinabi ni Piccolo na bakit ako matatalo sa sarili kong technique.
Sinabi nga dito ni Jaco na 30 minutes lang daw yan, kaya kung pwede daw ay i-hold lang daw muna ni Piccolo. Pero sabi dito ni Piccolo na hindi na daw niya magagawa pang tumagal. At sa point na ito ay biglang nawala itong si Piccolo, siya pala ay iniligtas nitong si Gohan. At tinanong nga ni Gohan itong si Piccolo kung ayos lang daw ito, agad naman sumagot itong si Piccolo at sinabi nito na okay lang. At sa point na din na ito ay sinabi na nga ni Piccolo ang about sa ability ng kanilang kalaban. At dagdag pa nito na ngayon nga daw ay wala sila Goku at Vegeta dahil dito ay ikaw ngayon ang pinakamalakas na mandirigma dito sa Earth. Sa point na ito ay handa nga si Gohan na lumaban. At sa next panel naman ay pinakita nga itong sila Goku at Meres kung saan sila nga ay tuloy-tuloy na naginsayo sa Chamber of Spirit End Time. Sa training nila ay binugbog nga ni Meres itong si Goku para nga matutunan nitong i-manage ang paggamit ng Ultra Instinct. At sa next panel naman ay makikita natin si Vegeta na nagsisimula ng mag-training kasama itong mga taga-Yardrat. At sa unang panel nga ay ating makikita na mabilis na umatake itong si Gohan dito kay 7-3 sa pamamagitan ng pagsuntok nito sa sikmura. Dahil dito ay tumalbog nga itong si 7-3 sa pag-atake na ginawa ni Gohan pero sa point na ito ay mabilis nang nakarecover agad itong si 7-3 at mabilis na umatake gamit ang Wave Blast pero madali lang itong naiwasan ni Gohan. Ngunit pinatigil nga ni 7-3 ang mga binato nitong Wave Blast at mabilis nitong ni-control ang Wave Blast para patamain kay Gohan. At nagsanhi nga ito ng malakas na pagsabog. Dahil dito ay nagulat nga itong si Piccolo pero agad namang napansin ni Jaco itong si Gohan. Si Gohan pala ay nakapag-teleport na sa likod ni 7-3 at mabilis nga niya itong inatake ng Wave Blast sa likod at sa point na ito ay tumalbog itong si 7-3. At sa point na ito ay agad namang pumunta sila Piccolo at Jaco dito kay Gohan at sinabi nga dito ni Piccolo na ang galing nga daw ng ginawa ni Gohan. At sabi nga dito ni Gohan na alam ko na naman ang magagandang moves mo sa pakikipaglaban. Sa moment na ito ay sinabi ni Piccolo na hindi nga daw niya alam kung magiging masaya siya or hindi kasi nga daw mabilis lang daw nitong tinalo ang 100% na copy niya. Dito nga ay biglang pinalta ni Piccolo ang damit nitong si Gohan at sinabi nito na sige Gohan tapusin mo na ang laban. At biglangan lumaki itong si 7-3 at ito nga ay kinagulat ni Piccolo pero itong si Gohan ay parang mas ginanahan sa pinakita ni 7-3. Sa point na ito ay mabilis na umatake si 7-3 kande Gohan at Piccolo pero mabilis nga lang itong naiwasan nila Gohan at sinabi ni Gohan na familiar na ako sa moves na yan. Sa point na ito ay sumugod na nga itong si Gohan dito kay 7-3 at mabilis nga nitong sinipa sa mukha si 7-3. Sa pag-atake na ginawa ni Gohan ay talagang tinamaan itong si 7-3 ng solid na atake. Sa next panel naman ay naramdaman nga ni Krillin ang pagyanig ng lupa. Sa pagtingin nga niya sa likod ay natanaw nga niya ang isang higanti at sinabi nito na sino nga daw yung malaking tao na yan. At sa moment na ito ay nag-aalala nga itong kasamahan ni 7-3 kasi nakikita niya kung paano ginugulpi itong si 7-3. At dito nga guys ay makikita natin na patuloy pa din na naglalaban itong si Gohan at 7-3. Sa point na ito ay sinipa nga ni Gohan ang likod ng tuhod ni 7-3 at ilang saglit lang ay pumunta naman ito sa bandang itaas at sinipa nga niya ang sikmura nito. Dahilan kaya nga natumba itong si 7-3. Sa point na ito ay nag-uusap nga itong si 7-3 at Shimoreka. Sinabi nga dito ni Shimoreka na kahit nga daw anong mangyari ay sikapin nga daw nitong maabot ang katawan nito para makopy niya ang ability ni Gohan. At mabilis nang umatake si 7-3 at balak na nga nitong kapitan si Gohan. Pero mabilis naman iniwasan ni Gohan ang mga pag-atake nito. Walang tigil na hinabol ng mga kamay ni 7-3 si Gohan pero sa bilis nga ni Gohan ay hindi nga niya magawang makapitan ito. Sa point na ito ay pumunta nga itong si Krillin sa lokasyon nila Piccolo at sinabi nito na nakapunta na pala dito si Gohan. Dito ay sinabi ni Piccolo na tiyak na isang tao na naman ang inaasahan natin tulad ng dati. Ito nga ay si Gohan. Sa point na ito ay patuloy pa din hinahabol ng mga kamay ni 7-3 itong si Gohan pero sobrang bilis talaga ni Gohan sa pag-iwas. Nang biglangang nag-charge si Gohan ng signature moves nito na Kamihami Wave. At mabilis nga itong pumunta sa bandang harapan ng ulo ni 7-3 ngunit sa moment na ito ay biglangang bumalik si 7-3 sa kanyang dating form. Dito nga ay sinabi ni Krillin na delikado nga daw yan baka daw kasi masira ang planetang Earth sa gagawin ni Gohan na atake. Pero sinabi naman ni Piccolo na alam daw ni Gohan ang ginagawa niya. At dito nga ay ni-release na ni Gohan ang sobrang lakas na wave. Ngunit nang papatama na ito kay 7-3 ay biglang ang nagpalit ng ability si 7-3. At ang ginamit nga nito ay ang ability ni Moro.
After ng pagsabog na nangyari dahil sa malakas na atake na pinakawalan ni Gohan ay mabilis nga lang inabsorb ni 7-3 ang wave nito, dito nga ay nagulat ang lahat sa ginawa ni 7-3. After nga ng atake na ginawa ni Gohan ay kinain nga lang ni 7-3 ang malakas na pag-atake nito. Dahil dito ay gulat na gulat nga itong sila Jaco at Piccolo. At sinabi nga dito ni Jaco na parang familiar daw siya sa ginawang paghigop nitong si 7-3 ng wave ni Gohan. At sa moment na ito ay nakita nga ni Jaco na ang ability na ginamit ni 7-3 ito pala ay ang ability ni Moro. Kaya palang mag-stop ni 7-3 ng mga ability na ginagaya nito. Dito nga ay sinabi ni Piccolo na bakit daw hindi sinabi ni Jaco ang ganong kondisyon ng ability nitong si 7-3. Sagot nga dito ni Jaco na once nga daw na makopy ni 7-3 ang ability mo ay naiitago nga daw niya ito at kaya nga niya ulit itong gamitin kung gugustuhin niya. Sa point na ito ay sinabi ni Piccolo na ano na nga daw ang gagawin nila. At sa moment na ito ay nagsalita nga itong si Jaco. At sinabi nito na kaya nga daw ni Moro na mag-absorb ng chi ng lahat. At mabilis nga nilang sinugod si 7-3 ngunit mabilis nga lang itong pinigilan ni 7-3 sa pamamagitan ng pagharang nito ng fire ability. At sumugod na nga din si Gohan pero mabilis nga lang din binato ni 7-3 ng fireball itong si Gohan dahilan kaya nga ito ay tumansik. Ang ginawa pala ni 7-3 ay pinalibutan niya ang kanyang sarili ng fire na ability ni Moro habang hinihigop ni 7-3 ang mga energy nila Gohan. At dito nga ay tuwang-tuwa itong si Shimoreka at ang kasama nito. Sa point na ito ay tinawagan nga ni Shimoreka itong si Saganbo at sinabi nito na ginamit na nga daw ni 7-3 ang ability nito bilang isang huling paraan. At dito nga ay sinabi ni Saganbo na bumalik na nga daw itong sila Shimoreka after daw nila dyan sa planetang Earth. At sa moment na ito ay narinig nga ni Moro na ginamit pala ni 7-3 ang ability niya. Tinanong nga ni Moro itong si Saganbo at sinabi nito na ginamit pala nila ang malakas na ability ko. Dito nga ay mabilis na nag-apologize itong si Saganbo at sinabi nito na pasensya nga daw sa paggamit ng mga kasamahan niya ng ability ni Moro nang walang pasamtabi. Mabilis nang nagsalita itong si Moro at sinabi nito na siguraduhin nga daw ng mga ito na maayos ang paggamit nila ng ability niya. Dito nga ay sinabihan ni Saganbo itong si Shimoreka na ipakita nga daw nito ang ginagawa nitong si 7-3. At mabilis nang ipinakita ni Shimoreka kanda Moro ang ginagawa ni 7-3. Sa point na ito ay nakita nga nila Moro kung paano hinihigop ni 7-3 ang ability nila Gohan. Sinabi nga dito ni Shimoreka na wag nga daw nitong higupin ang energy ng planetang Earth kasi nga daw si Moro na daw ang baalang mag-absorb nan. At sinabi naman ditong ni 7-3 na ang hinihigop nga lang daw niya ay ang energy nitong apat. Makikita nga natin na sobrang drain na ng energy nitong sila Piccolo, Gohan at ang iba pa. Lahat sila ay nanghihina na. At sa next panel naman ay sinabi ni Moro kay Saganbo kung may time limit nga daw ang ability nitong si 7-3 ito nga yun paggaya niya ng ability. Dito nga ay sinabi ni Saganbo na meron nga daw itong time limit kaya nga daw sinisikap ni 7-3 na tapusin na ang laban at dagdag pa nga ni Saganbo kung nakapunta na nga daw itong si Moro sa planetang Earth. Sagot naman dito ni Moro na nakapunta na nga daw siya halos 10 million years na nga daw ang nakakalipas at sinabi pa nito na puro unggoy pa nga daw ang nakatira sa Earth dati. At sumagot na ulit itong si Saganbo na baka nga daw sa sobrang tagal ay nag-evolve na nga daw ang mga ito. Sa next panel naman ay makikita natin na ginugulpi na nga ng dalawang kasamahan ni 7-3 itong sila Gohan. Talagang binanatan nga nila itong si Gohan ng malala. At kasama na nga dito si Piccolo at Krillin. Pero sa moment na ito ay sinabi ni Piccolo na mapatay niyo man ako ngayon ay sila Goku at Vegeta na ang bahala sa inyong lahat. Dito nga ay na-curious itong si Shimoreka at sinabi nito na sino nga daw ang mga yon. Nagsalita itong si Krillin at sinabi nito na si Goku at Vegeta nga daw ay nasa training. At sa moment na ito ay narinig nila Saganbo ang sinasabi nitong si Krillin. Dito nga ay sinabi ni Saganbo na saan nga daw itong mga ito nag-training. Sa point na ito ay sinabi ni Moro na kung ito nga daw mga ito ay nag-training ngayon ay ibig sabihin nun na maraming energy ang mga ito na pwede niyang ma-absorb. At makakatulong nga daw ito sa kanya para makuha na niya ang perpektong kapangyarihan niya. Kaya napagpasyahan ni Moro na paalisin na sa Earth itong mga kasamahan ni Saganbo. At mabilis naman nilang itinigil ang ginagawa nila at sinabi ng mga ito na aantayin nga daw nila itong sinasabi nilang si Goku at Vegeta. Sa moment na ito ay mabilis nang umalis itong sila Shimoreka sa planetang Earth. At dito nga ay nakaalis na itong sila 7-3. At sinabi nga dito ni Krillin na mukhang safe na nga daw sila sa ngayon. Dito nga ay malungkot na sinabi ni Gohan na pasensya nga daw dahil hindi daw niya nagawang matalo itong sila 7-3. Dito nga ay sinabi ni Krillin na wag na daw itong mag-sorry kasi nga daw kung wala daw itong si Gohan ay siguro mas malala pa daw ang nangyari sa kanila ni Piccolo.
Bigla nang nagsalita itong si Piccolo at sinabi na kailan nga daw babalik ulit itong sila 7-3 sa Earth. Sabi naman dito ni Jaco na siguro mga isang buwan pa. Sa moment na ito ay dumating nga itong sila Bulma at sinabi nito na nakaligtas daw ba ang Earth sa mga yon. At sa next panel naman ay makikita nga natin si Goku at Meres na nag-uusap. Nalaman nga ni Goku na pumunta pala sa Earth ang mga kasamahan ni Moro. At nalaman nga din nila Meres na umalis nga daw ang mga ito sa Earth at sinabi ng mga ito na babalikan nga daw nila ang planetang Earth after ng isang buwang. Sa moment na ito ay nagsimula na nga ulit mag-training itong sila Goku at Meres. At sa next panel naman guys ay pinakita nga itong si Whis. Sa point na ito ay nag-request pala ng meeting itong si Whis para kausapin itong Grand Priest. Ang pinag-uusapan nga nila ay patungkol nga sa Universe 7. Dito nga ay napag-usapan din nila ang about dito sa batas ng mga angel at nabanggit nga din dito ang pangalan ni Meres. Dito na nga natapos ang chapter 54. At sa unang panel nga ay atin makikita na nag-uusap nga itong si Grand Priest at si Angel Whis. Ayon dito kay Grand Priest na ipinadala daw niya itong training angel na si Meres sa Universe 7 para malaman nga daw nito ang mga bagay-bagay at mas palawakin pa ang pananaw nito. At dagdag pa ni Grand Priest na tayo ay mga angel kaya kailangan natin kumilos ng bahagya at higit pa sa isang batas na yon ay wala namang paghihigpit sa kung ano ang maaari natin gawin at hindi dapat natin gawin. At ang pagpasok na daw ni Meres sa Galactic Patrol ay isang magandang choice para mas sundin nito ang tama. Dito nga ay sinabi ni Whis na parang nagkaroon nga daw ng bias. Sa moment na ito ay sinabi ng Grand Priest na kung itong si Meres nga daw ay lalagpas sa limit ay maaari nga daw nitong malabag ang Angel's Code at kung ito nga daw ay mangyayari ay ititigil na nga daw niya ang panunungkulan nito sa Galactic Patrol. At dito nga ay sinabi ni Whis dito kay Grand Priest na ang ginagawa nga daw ni Meres sa Galactic Patrol na pakikipaglaban sa mga mortal ay limitado. Ginagamit nga daw nito ang equipment ng Angels at isang pagsasanay lang daw ito. At hindi naman daw ginagamit ni Meres ang kapangyarihan ng Angels sa mga mortal kaya para sa kanya ay hindi nga daw nito nilalabag ang batas ng mga Angels. Dito nga ay parang nalinawan itong si Grand Priest sa sinabi nitong si Whis. At dagdag pa nga ni Whis na kung pwede nga daw niyang i-train ang mga mortal. Sagot naman dito ng Grand Priest na dahil ba sa masasarap na pagkain ng mga ito kaya gagawin mo yan. Dito nga ay sinabi ni Whis na parang ganun na nga daw. Sa moment na ito ay sinabi nga ng Grand Priest na basta nga daw ay hindi lalabag sa batas ng Angel ang gagawin nitong si Whis at dagdag pa nito na si Whis na nga daw ang bahala dito kay Meres. At sinabi pa dito ng Grand Priest na ayaw na nga daw niya na mabawasan pa nga ng isang Angel. Paliwanag ko lang guys, bawal gumamit ng kahit anong magic ability ang mga Angel sa mga mortal at sa kahit sino pa, bagay lumabag nga sila dito ay automatic nga silang mawawala sa buong universe. Kasi meron silang sinusunod na batas para sa mga Angels. Sa next panel naman ay napunta ang scene sa planetang Yorgrat, atin nang makikita itong si Eriko na nag-aantay nga siya ng update sa mga kasamahan niya sa Galactic Patrol HQ ngunit dahil sa layo ng planetang ito sa Galactic HQ ay wala ng signal dito. Sa point na ito ay nakita nga niya ang isang spaceship na papunta sa planetang ito. Sa next panel naman ay patuloy pa din sa pagsasanay itong si Vegeta kasama itong si Tandang Paibara. Dito nga ay sinabi ng matanda na napakaganda nga daw ng chi nitong si Vegeta, mas maganda pa nga daw ito kesa sa chi ni Goku. Dito nga ay sumagot itong si Vegeta at sinabi nito na mas malakas daw siya kesa kay Goku at lalagpasan daw niya ang lakas nito. At bigla nang ginamitan ni Paibara itong si Vegeta ng healing technique at ito naman ay kinagulat ni Vegeta. Sa moment na ito ay sinabi ni Vegeta na kung pwede daw ba niyang magawa o matutunan itong healing technique. Dito naman ay sinabi ni Tandang Paibara na matagal daw bago ito matutunan. At ang teleportation nga daw ay basic technique pa lang. At sa moment na ito ay may biglang pumunta sa planetang Yorgrat. At na-sense nga nila Tandang Paibara ang mga chi ng mga ito at ayon sa kanya ay masamang chi nga daw ang kanyang nasa-sense. At dumating na nga dito si Eriko din sa point na ito ay sinabihan nga niya itong sila Vegeta na pumunta nga daw dito ang mga kasamahan nila Moro dahil dito ay gulat na gulat nga itong si Vegeta at sinabi nito na nakapunta pa ang mga ito sa planetang Yorgrat. Sa moment na ito ay balak ni Vegeta na pumunta sa mga yon ngunit sinabihan nga ni Tandang Paibara itong si Vegeta na wag nga daw masyadong gamitin ang energy nito kasi nasa training pa daw sila. Sa sinabi ng matanda ay naguluhan nga itong si Vegeta. At sa point na ito ay winawasak na nga ng mga kasamahan ni Moro ang planetang Yorgrat kaya mabilis nang pumunta itong si Vegeta sa mga ito. Dito nga ay tuwang-tuwa itong kasamahan ni Moro kasi nga nakahanap daw sila ng planeta na mayroong malakas na energy. At sa point na ito ay nakapunta na nga sila Vegeta at Eriko sa lokasyon ng mga ito.
Sa moment na ito ay nagtataka nga itong kasamahan ni Moro na kung sino nga daw yan dalawa na yan. Dito nga ay sinabi ni Eriko kay Vegeta ang pangalan ng kalaban nila, ito pala ay si Yuzunon na isa sa mga kasamahan ni Saganbo. At naalaala na nga ni Yuzunon itong si Eriko at sinabi nito na ikaw pala yung taga-Galactic Patrol na kasamahan ng mga taga-Namekian. At sa moment na ito ay balak nang ang tawagan ni Yuzunon itong si Moro, ngunit mabilis naman naghanda itong si Vegeta ng pag-atake at gumamit na nga ito ng isang wave blast, pero nagulat nga siya sa lakas ng energy na lumabas sa kanya at ready na itong tumama kay Yuzunon. Dito nga ay gulat na gulat nga din itong si Yuzunon kasi nga daw hindi man lang nag-warning shot itong si Vegeta. Sa point na ito ay gulat na gulat nga itong si Vegeta sa China meron siya. At mabilis naman nakapag-teleport itong si Tandang Paibara sa lokasyon nila Vegeta at sinabi nito na wag nga daw nitong sirain ang kanyang planeta. Sa moment na ito ay sinabi ni Vegeta na mag-explain nga daw itong si Tandang Paibara about sa nangyari sa kapangyarihan niya. Sa point na ito ay sinabi ni Tandang Paibara na noong pagpunta nga daw dito ni Vegeta sa planetang Yardrat ay hindi nga daw balanse ang katawan nito at spirit. Kaya nga daw hindi ni Vegeta nalaman na dahan-dahan ang lumalakas ang chi niya. Dito nga ay sinabi ni Vegeta na ibig sabihin nga daw nito na noong siya ay napunta sa planetang Yardrat ay dahan-dahan na nga daw siyang lumalakas. Sagot naman dito ni Tandang Paibara na gano'n na nga daw. At dagdag pa nito na kaya nga daw kailangan ni Vegeta na maging maingat sa kanyang kapangyarihan. At sa point na ito ay mabilis niyang pinasugod ni Yuzunon ang mga tauhan niya dito kay Vegeta. Nang papaatake na nga ang mga ito ay mabilis naman naghanda itong si Vegeta. Sa moment na ito ay sinuntok na lang ni Vegeta ang dalawang sumugod sa kanya, dahilan kaya nga ito ay tumalsik ng palayo. At sa ginawa ni Vegeta ay nagulat nga itong si Yuzunon at nagalit nga ito. Pabilis nga nitong ginamit ang pinakamalakas na form niya at sinabi nito na ngayon nga daw ay tatalunin na daw niya itong si Vegeta gamit ang form niya. Sa ginawa nitong si Yuzunon na pagpapalit ng form ay nagulat nga itong si Eriko at sinabi nito na ngayon nga lang daw niya nakita ang form na yan. Sa point na ito ay kampante nga itong si Vegeta at sinabi nito na hindi nga daw ito problema. Dito naman ay sinabi ni Yuzunon na bakit nga daw hindi ni Vegeta subukan para mapatay na daw niya ito. At mabilis nang sinuntok ni Vegeta itong si Yuzunon sa mukha, dahilan kaya nga ito ay tumalsik ng malayo. Sa atake na ito ay gulat na gulat nga itong si Yuzunon. After ng atake na ginawa ni Vegeta ay sinabi nga nito na sorry, hindi ko maintindihan, sino nga ba ang papatayin mo? Baka ikaw ang mamatay. Sa moment na ito ay tumayo nga itong si Yuzunon at mabilis nga itong sumugod dito kay Vegeta, pero madali nga lang nasalag ni Vegeta ang atake nito. At umatake nga itong si Vegeta kay Yuzunon sa pamamagitan ng pagsipa nito sa mukha ni Yuzunon. Ito nga ay tumalsik ng malayo at agad nga din itong naka-recover. Sa moment na ito ay binuhat nga nito ang napakalaking bato at ito nga ay mabilis niyang itinapon kay Vegeta. Habang ang bato na ito ay papatama kay Vegeta ay walang kahirap-hirap ng sinalag ni Vegeta ang atake na ito. Sa point na ito ay sinabi ni Vegeta na wag na nga daw itong lumaban pa kasi nga daw wala naman daw itong magagawa pa para matalo siya. Dito nga ay desperadong binuhat ni Yuzunon ang malaking spaceship at ginamitan nga niya ito ng chi para mas lalo pa itong maging matigas. At ito nga ang ginamit niyang pang-atake dito kay Vegeta. Mabilis niyang binato ni Yuzunon ang bagay na ito kay Vegeta, pero madali nga lang itong sinalag ni Vegeta sa pamamagitan ng isang sipa. At nang balak pa sanang controlin ni Yuzunon ang bagay na ito, ay mabilis nang umatake si Vegeta sa pamamagitan ng pagsipa sa sikmura ni Yuzunon ng sobrang lakas. At dito nga ay talagang hindi na kinayanan pa ni Yuzunon na pag-atake na yon at sinundan pa ito ni Vegeta ng isang malakas na pagsipa, dahilan kaya nga ito ay tumalsik ng malayo. Dito nga ay sinabi ni Tandang Paibara na wag nga daw nitong sirain ang planeta niya. Sa moment na ito ay asar na asar itong si Yuzunon at mabilis naman nilapitan ni Vegeta ito at sinabi nito na hindi nga daw niya papayagan na bumalik itong si Yuzunon kanda Moro, pero kung ito naman daw ay magkukusang bumalik sa Galactic Prison ay hahayaan na daw niya ito. Pero sinabi nga dito ni Yuzunon na hindi nga daw itong planetang Yardrat ang next target ni Moro kung hindi ang tinatawag na planetang Earth. Sa sinabi nga ni Yuzunon ay nagulat nga itong si Vegeta at sinabi nito na nakapag-set pa nga daw ng site itong si Moro sa planetang Earth. Pumunta naman itong si Eriko kay Vegeta at sinabi na pati ang planetang Earth ay nasama pa nga daw ni Moro sa mga list ng kakainin niya. Sa moment na ito ay sinabi ni Yuzunon na aalis na nga daw siya. At mabilis nga itong sumakay sa spaceship na ni-drive ng kasamahan niya. Nang papaalis na nga ang mga ito ay mabilis namang bumagsak ang isang malaking spaceship na ginamit niya na pang-atake kay Vegeta kanina. Dahil dito ay nang tumama na ito kanda Yuzunon at ito nga ang naging dahilan ng pagkamatay niya. After ng pagsabog na ito, ay sinabi ni Eriko na kung sila nga daw ay babalik na sa planetang Earth.
Pero sabi naman dito ni Vegeta na wag na daw muna kasi nga daw ay wala pang pumupunta sa Earth para sirain ito at ito nga daw ay nasa good condition pa din. Sagot naman dito ni Eriko na paano nga daw nito nasabi. Dito nga ay mabilis na nag-teleport itong si Tandang Paibara at sinabi nito na nagagawa mo ng masense ang Earth sa ganitong kalayong distansya, ibig sabihin na nag-improve na nga daw ang spirit nitong si Vegeta. Sa moment na ito ay sinabi ni Vegeta na kahit nga daw sa maiksing panahon ay gusto nga daw niyang matutunan ng teleportation at ang isa pang teknik para nga matalo itong si Moro. Sinabi naman dito ni Tandang Paibara na wala daw problema basta magawa natin ito sa tamang panahon kasi bagay hindi natin ito nagawa ay maaaring masayang lang lahat ng pinaghirapan mo. Sa next panel naman ay masayang-masaya nga itong si Moro sa nasense niyang chi kay Vegeta at sinabi nito na talaga nga daw lumakas si Vegeta ng sobra. Dito naman ay sinabi ni Saganbo na paano nga daw ito nalaman ni Moro. Sinabi nito ni Moro sa planetang pinuntahan ni Yuzunon ay nandun si Vegeta at naglaban ang dalawa kaya nasense ko ang chi nito. At yung Yuzunon ay namatay na. Dito nga ay gulat na gulat itong si Saganbo sa nabalitaan niya. Sa point na ito ay masaya nga itong si Moro kasi nga daw na meron na daw siyang makakain na malakas, ito nga ay si Vegeta, at ito nga daw ay makakatulong sa kanya para mas mapabilis ang pag-achieve niya ng pinakamalakas na form na gusto niya. At mabilis niyang inutusan ni Moro itong si Saganbo na ipaghanap nga daw siya nito ng planetang pwede niyang makain. At mabilis naman itong umalis para maghanap ng planeta. Sa next panel naman ay napunta ang Shinkan Goku at Meres na kasalukuyan na nag-training sa Room of Time. Dito nga ay sinabi ni Meres na kaunting oras na nga lang daw ang meron sila kaya nga daw ay dapat ibigay na ni Goku ang lahat ng lakas nito. At sinabi naman dito ni Goku na gusto nga daw niya yan. At dito nga ay gagamitin na ni Meres ang kanyang buong lakas ngunit pinigilan nga siya ni Whis. Ito palang si Whis ay nakapunta na sa lokasyon nila Meres at Goku at ito nga ay kinagulat ng dalawa. Sa moment na ito ay sinabi ni Whis na tama na nga daw yan. Dito naman ay sinabi ni Meres na pasensya na kuya. Sa chapter na ito ay nalaman natin na magkapatid pala sila ni Whis, ibig sabihin ay isang angel itong si Meres. Sa sinabi ni Whis ay nagulat nga itong si Goku at sinabi nito na magkapatid pala kayo at isa ka din palang angel. Sinabi naman dito ni Whis na isang sekreto nga lang daw sana nila itong about sa pagiging magkapatid nila ni Meres at ang pagiging isang angel. Sa moment na ito ay pinagsasabihan ni Whis itong si Meres. Sinabi nito na ang training ay dapat isang training lang at ang paggamit ng buong lakas sa isang training ay isang napakadelikadong pamamaraan. Alam mo naman na meron tayong batas na dapat sundin bilang isang angel. At dagdag pa nga ni Whis na balak mo pang pumunta sa Earth para lumaban dito kay Moro. Sa point na ito ay nagulat nga itong si Meres at sinabi nito na paano mo nalaman. Dito naman ay nagsalita itong si Goku na bawal palang makipaglaban ang mga angel maliban lang kung sa training. At dagdag pa nga ni Goku na Meres kailangan mong mag-explain sa akin. Agad namang humingi si Meres ng tawad dito kay Goku. Sa point na ito ay nagtanong nga ulit itong si Goku at sinabi nito na kung makikipaglaban kayo at lalabag sa batas ay anong mangyayari sa inyo. Sagot naman dito ni Whis na kami ay mabubura sa buong universe na parang hindi nag-exist kailanman. Sa sinabi ni Whis ay gulat na gulat nga itong si Goku at sinabi nito na di ba isa kayong immortal. Sinabi naman dito ni Whis na ganun nga daw talaga ang nature ng isang angel. Sinabihan nga ni Whis itong si Meres na tapos na nga daw ang panunungkulan nito sa realms ng mortal. At ako na ang responsable sa mga gagawin mong galaw. Dito nga ay ginamit na ni Meres ang kanyang anyo bilang isang angel at sila nga ay papunta na sa realm of heavenly. Pero bago nga ito umalis ay sinabi nga ni Meres kay Goku na naniniwala ako na kaya mo nang matalo si Moro. Sagot naman ni Goku na sure ako na kaya ko nang matalo itong si Moro. At mabilis na ngang umalis itong sila Meres at Whis para pumunta sa Realm of Heavenly. Pero nakalimutan ni Goku na hindi nga pala siya maalam gumamit ng spaceship.